Para nga sa inyong kaalaman mga idol, ang Houston Rockets ang may hawak ng home court advantage sa first round kontra sa Golden State Warriors matapos nilang makuha ang third seed sa West. Kaya gaganapin nga ang Game 1 at Game 2 sa home court ng Houston. Ibig sabihin, mapapakinabangan nila ito para makuha agad ang momentum sa kanilang laro. Ngunit sa kabila niyan, patuloy pa rin naman nga pong minamaliit ang halos lahat ng mga analyst ng Houston Rockets ngayon. In fact, naniniwala ang mga ito na mas malaki ang tsansa ng Golden State Warriors na manalo sa serye kontra sa batang team ng Rockets since napakalayo nga daw ng agwat ng lakas at experience dalawang ito. Hindi katulad sa Golden State, napakaraming mga batang key player, ang Rockets wala pang experience o ideya sa playoffs. Kaya sigurado nga po na mag-i-struggle ang mga ito. Kahit nga natalo ng Houston ng Golden State last game, sa pagpuwersa nila kay Stephen Curry na magtala lamang ng 3 points, hindi rin naman ito uubra nga daw pagdating sa playoffs. Tama nga ang inyong narinig, pinagkakaisayan ngayon ang Rockets dahil lamang sa kawalan ng experience at hindi nakikita ng mga ito kung gaano katalentado ang lineup ngayon pagdating sa opensa at depensa. Samantala, dahil nga literal mas malaki ang front court ng Minnesota kumpara sa Lakers, hindi na nakapagtataka bakit malaki ang confidence ni Anthony Edwards na kakayanin nilang ma-outplayed sina Luka Doncic at James, syempre LeBron. Ngunit base nga sa pinakahuling inilabas na balita, meron rin naman ngang inihandang isang big man ng Lakers na pwede nilang gamitin laban sa Wolves. Ito ay walang iba kundi si Maxi Kleber, kung saan mismong si Jovan Bohan ang nagsabi sinisimula na nga po nito ang kanyang on-court activities kagaya ng conditioning at shooting drills. At bagamat wala pang timetable, sigurado nga pong makakahabol ito sa playoffs at magagamit nila bilang kapalitan ni Jackson Hayes dahil tinanggal na nga po nila sina Christian Coloco at Trey Jemison. At habang hindi pa nakakapaglaro si Maxi Kleber, mas priority nilang gamitin si Hayes sa sentro at kapag out ito, gumagamit sila ng small ball rotation kung saan magtutulong-tulong sina LeBron, Rui, Dorian Finney-Smith sa rebounding. Sa ganyang paraan, makakasabay sila kahit papano sa laki ng lineup ng Minnesota Timberwolves. Sa kabilang banda, mas lalong naging exciting ang pangalawang araw ng play-in tournament matapos ditong mangyaring laglagan sa pagitan ng 9th seed laban sa 10th seed sa East at West. In fact, sa kabila ng pagkakaroon ng home court advantage ng Chicago Bulls laban sa Miami Heat, natalo pa rin sila 109-90 kung saan nasayang ang nagawa ni Josh Giddey na 25 points, 10 rebounds at sa nakuhang 17 points ni Kobe White. Hindi nga nila kinaya ang offensive power ng Miami Heat sa pangunguna ni Tyler Hero na nagtala ng 38 points, Andrew Wiggins 20 points at dahil sa pagkatalo, tuluyan na nga pong na-eliminate ang Chicago Bulls. At simula nga po ng malaglagang Bulls, maraming natuwa, especially yung mga fans ng Lakers dahil dumating na ang araw na kanilang pinakahinihintay. Nakabawi na nga ang Lakers mula sa panta-trash talk na ginawa ng Chicago Bulls matapos itong makarma at malaglag agad sa pagpasok pa lang sa NBA playoffs.